Pasabog ni Willie Revillame, Palacio, hindi makapaniwala. Wala na, finish na. Finish na. Finish na talaga. Wala na, ito na yung talagang alam mo yun, talagang unti-unti na hong lumalabas ang katotohanan sa mga nangyayaring issue sa Pilipinas. At ultimong mga tao na ang nagpapatunay talaga. No, nagpapatunay na ang tanong, mukhang mauunahan pa ni Marcos na ma-impeach siya kesa magpa-drug test. At no, ang katotohanan dyan, takot sila. Eto, no, may papanoorin tayo dito na isang video na kung saan ay natatakot na nga sila sa kay BP Sara Duterte at sa mga Duterte. Ito, pag-usapan din natin to. Ito, pinaka-viral ito, no? Viral sa Facebook, YouTube. Itong binulgar na or matinding pasabog ni Willie Revillame mapatungkol sa mga Duterte. Alam nyo naman, eto si Willie kahit papano, sa tutusin lang ito ay matulungin. Yung nga lang minsan talaga nahaharap to sa sandamakmak na issue. Kasi nga may pagka padwa, no. May pagka-attitude, alam nyo, dito naman kay Willie, kung sa tulong naman na ang usapan, hindi naman natin maitatanggi na talagang ito ay matulungin. No, ito ay talagang kung sa tulong lamang hindi natin masisilip si Willie doon. Talagang may tulong at may malasakit din to sa bayan. Yun nga lang. Ito may pagka talagang stricto lalo na sa kanyang show. So dito nga talagang pinag-usapan ng buong itong bagong mensahe or matinding pasabog ni Willie Revillame sa mga Duterte. Nga halos pinapaniwalaan or hindi makapaniwala itong Palacio. So ano nga ba ito? Siyempre nasa dulo ng video natin na At dito muna tayo mapunta sa about sa impeachment na naman ni Vice President Sara Mayor talagang pinagtutulong-tulungan na ng ibang mga politiko para lang matupad itong impeachment na ito. Hindi nahahayaan yan at nandito nga kaya nga kami ginigipit ngayon para hindi mailabas sa social media kasi ang ibang mainstream media ngayon ay bulag at bingi na. So ang mainstream, ang social media na lang, especially to DDS vlogger, hindi ho kasama dito yung mga tansu vlogger. Hindi ho kasama dito yung mga yung mga ensamada vlogger. Kundi kami lang ng mga DDS, especially to Banateros Brothers. Doon nalalaman ang tunay na baho or tunay na balita na mapatungkol sa ginagawang anomalya ng ating gobyerno. No, kaya palagi ito nga ay patuloy pa rin po ang panggigipit dito sa mga vlogger. Ito nga kamakailan lang may paghahamon na ginaganap itong mga Congress or ginagawa para sa amin gusto nga kaming sakalin or gusto kaming gipitin ng mga tuwadcom. Hindi naman ho tayo papayag. Alam nyo, kahit na sila ang nasa kapangyarihan, ay hindi ho tayo papayag na basta-basta na lang ho tayong gipitin ng mga yan. Kasi isipin nyo na lang maigi. Kami, napakaliit naming mga tao. Yung mga malalaking tao nga, kung alipustahin nila, wagas, di ba? What if pa kami? No, what if pa sa amin? Na mga pangkaraniwang tao lamang na tunay na naghahatid ng balita. Ang hirap kasi dito sa Pilipinas, pag nagsasabi ka ng katotohanan, ginugurgur ka. Bakit yung ba kami kasi ginugurgur? What the gurgur is there?
Oh, so tinanggal ko na pala yung sound effects na gagu ni Kong TV at pinalit natin ng parang nagigisel lang ng kapatis, di ba? So ito na, bago tayo mapunta dun sa main topic natin, panoorin ho natin itong sinabi ni Attorney Sal. Ba't nawala yung ano natin? What the meaning of the ayan pala, meron na. Itong sinabi ni Attorney Sal Panelo, mapatungkol nga dito at may sa mga sa mga kumakalaban sa mga Duterte, no? Ang katotohanan diyan, umatras sila, takot sila Yan ang sabi ni Attorney Sal Panelo bago tayo mapunta doon sa sinabi ni Willie Revillame. So panoorin po muna natin ito. Pasok. Talagang dinelay ng mga naghain ng impeachment at ng gustong sirain siya at tanggalin sa Panguluhan at ikulong pa nga yung impeachment process. Hindi ko kayo siyan Kinwestiyon ni VP Sara ang proseso kasi mas naunang nakuha ng boto ang ika-4 ng impeachment complaint kumpara sa naunang 3 na 2 buwan na hindi agad inaksyonan, Attorney Sala. At sinabi naman ni Batangas Representative Luistro na ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay rock solid, nothing unconstitutional, flawed, or violative of due process. What's your take on kanilang mga pahayag, Attorney Sala? Unang-una, yung sabi niya, pero ang maumpisahan niya mag-file, sinisira na. Matagal na natin sinabi dito sa programa doon, di ba? Kasi in my previous statement, many times over, I said that the goal is to destroy, siraan si Inday Sara. Siraan at tanggalin sa 2028. Kaya sinabi ko, since yan ang goal, pinailan ng impeachment. And by the mere sabi ng abogado, matagal na ho nating sinasabi yan dito. Palagay ko nakikinig to sa atin. Tama, makinig kayo rito sa amin ni Hana. Dahil si Hana, marami rin itong sinasabing nauna siya. Talaga naman, challenge niya si Presidente Marcos Jr. Nauna pa sa akin to Nagkatanong naman ako kahapon if we have a leader in this country. Anyway, balikan natin. Wala naman po. Wala pa. It's the same thing doon sa na wala siyang sagot kung kailangan ng Hindi, palagay ko sinasagot niya tayo sa kanyang mga campaign rallies Oh, really? That's the way he answers questions and challenges. Pakinggan mo guys, sinasagot tayo. Yung sinabi naman ni Representative Luistro na rock solid daw ang kanilang laban dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi din niya, walang unconstitutional, that flawed or violative of the Constitution or violative of due process, Attorney Sal. I agree na rock solid yung final nila. From the time they filed it, natunaw na ho. Pero nag-umpisa sila sa rock solid. Ngayon, hindi na rock, it's liquid. Oo. Yun. Na-lick. Well, isa rin sa punto, Attorney Sal, ang kampo ni VP, ang 1-year ban dahil may nauna ng inihaing impeachment dito pero ang naipadala sa Senado ay yung 4th impeachment complaint. So, yung process is questionable. Do you see that, Attorney Sal? Diniscuss na rin natin yung kahapon, di ba? Kasi under the Constitution, merong prosedimento na pag naghain ka ng impeachment, i-refer ka agad sa Committee on Justice within 10 days. And then within 3 days from the referral to the committee naman, kailangan magbigay na sila ng recommendation sa plenary.
And pag natanggap naman ng plenary, meron na rin silang they will, within so many session days, meron na sila. Ang problema nga hindi ni-refer Yan ang magandang question. Kasi nakalagay sa saligang batas, shall. Kumbaga, dapat na i-refer mo agad sa Committee on Justice. Yun nung 3 na inihain, naupo. Naupo ron. Nag-uubuhan na rin sa studio. I-file nila o na-i-transmit ay yung pang-4 na kombinasyon nung 3. Kasi ang nabasa ko noon kung bakit hindi nila ma-file. Kasi yung mga kongresista nung pinag-aaralan nila yung 3, parang mahina. Kaya ginawa nila yung 4th complaint. Kumbaga, inayos nila. Kaya nung makita naman ng mga kongresista, okay na to. O pirmahan na sila. Plus kasama siyempre yung konsiderasyon. Kaya, yun ang problema. Okay. Okay, kini-question ngayon, 2 nagki-question. Yung grupo ng mga abogado sa Mindanao at yung grupo naman ni Inday Sara. Na hindi sumunod. Kaya yun ang magiging legal issue doon. Pero, ako, gaya ng uulitin ko na naman, talagang dinelay ng mga naghain ng impeachment at nang gustong sirain siya at tanggalin sa Panguluhan at ikulong pa nga yung impeachment process. Kasi alam niyo ito, maputol ko kayo. Alam niyo tong impeachment na to, kagaya nung sinasabi ko nga to, at yun din yung pinupunto rito ni Attorney Sal Panelo na alam niyo na etong impeachment kasi talagang pang lang to sa panggipitan nila. Oo, sa panggipitan nila to So ito ay dapat papaabutin pa dapat to ng 2028. So ito yung gagawin nilang panghabla or pang-display, pang-tabon sa mga issue na kinakaharap nila. Kaso nga medyo napaaga dahil doon sa issue ng BICAM. Ito talagang totoo yan. Yan talaga yung nakita kong kutob dito na kaya napaaga ito is dahil sa BICAM. Pero ang setup talaga ng mga anti-Duterte dyan is papabutin niya ng 2028 yung about sa impeachment. Kasi isipin nyo, bakit nila tinenggan ng ilang ng halos sa nung nakaraang taon pa, di ba? Nakaraang taon pa nilang sinasabi ang about sa impeachment na yan. At talagang tawag dito, talagang ilang buwan din nilang itinengga bago nila bago nila pinasa at tawag dito bago nila ipinasa sa Senado. Tapos ito pa pala, pwede rin na kaya nila pinapahaba to is talagang inaantay nila ang senatorial election. Kasi nga gusto nga nilang mangyari is or gamitin na naman nila to etong impeachment kay VP Sara Duterte para syempre pang angat doon sa mga politiko na nasa lineup ni Marcos Jr. Ayun naman talaga dyan. Wala na tayong ibang mano dyan na yung dalawang yan. Ngayon, hindi kasi nila din nakalain na itong sa BICAM ay mabubunyag sila. Hindi nila akalain na mabubunyag sila dito. Kaya ang nangyari, napilitan silang ilabas nila. Napilitan nilang ilabas agad na dapat matagal pa nga dapat yan. Oo, matagal pa nga dapat yan. So sa madaling salita, ito ay parang basta maraming purpose dito sa impeachment na to. Purpose nga dito is pang sa matinding kabulastugan ng gobyerno. Kasi hindi rin nila prepare na mabibisto yung BICAM na yun No? Tsaka ito pa, pwede rin naman na alam nilang makikita yan. Pwedeng alam nilang makikita yan, pero nakaset up na nga yung panghabla nila. Tingnan nyo ngayon, hindi na binabalita ng mainstream media yung mapatungkol sa BICAM.
Hindi na nila binabalita. Ultimo, ano na lang talaga ang nagbabalita, SMNI na lang. SMNI na lang, tsaka Banateros Brothers yung nagbabalita ng about sa Bicam. Pero tingnan nyo yung ibang mainstream media, nagbabalita ba? Wala. Nganga na sila ngayon, nganga na. Oo. Nga ho, nayanig sila. Yan ang katotohanan dyan. Ako, kahit ano pang basa mo dyan. Yung mga legal argumentation na lang yan. Ano na lang yan? Kung baga, yan ang tinatawag na academic polemics. Calisthenics. Ano lang ho yan. Pero ang katotohanan talagang umatras sila. Takot sila. Mhm. Talagang dapat naman sila matakot. Nagagalit ng taong bayan. Alam niyo, pag hindi ho kayo, pag hindi nyo naayos yan, yung ginawang 1.8 million plus another million na rally, madadagdagan yan. Bigyan nila ng rason yung tao para magalit. Oh, correct. Hindi lang rason, nakagalit na nga eh. Lalo niyang iniinis eh. Exactly. So sabi naman kasi Attorney Sal, kung dapat bang aksyonan agad ng Senado yung articles of impeachment na naipadala sa kanila kahit walang sesyon, ipinunto daw ng ilan. Ito yung Section 3 ng Article 11 ng Saligang Batas kung saan sinasabi dito sa 1987 Constitution Article 11 4, in case the verified complaint of resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ito yung side ng forthwith, Attorney Sal, na marami po sa interpretation, Attorney Sal, kung paano ba daw i-implement ang forthwith. Nasa Korte Suprema yan. Kasi ang Korte Suprema, sila binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas na mag-interpret. Sila magsasabi kung anong ibig sabihin ng forthwith. Ibig sabihin ng forthwith, agad-agad. O agad. Alam mo, may yung sinasabi nila, ang interpretasyon daw ay agad. Yun ang narinig ko eh. Sabi ng isang justice, ang sabi, ang translation sa official wikang Pilipino ng saligang batas, anong tawag doon? Ituloy na yung trial ay agad. At sagot ko agad, habang naging agad ba? Hindi pala kaagad-agad. Di ba? Iba yung ibig sabihin ng kaagad-agad. Kaya ang Korte Suprema magsasabi sa atin, ano bang ibig sabihin? Kasi kailangan i-consider mo rin yung mga kalakaran na bumalot doon sa pag-file. Kasi yung filing took them 3 months bago nila nabuo. At yun namang Senado, kaya nga, di ba, nirereklamo ng Senado, pambihira kayo, 3 buwan ngayong delay, tapos minamadali nyo kami. Siyempre, kailangan namin maganda rin. Kaya naghahanda na raw sila ngayon. Maganda sana itanong dito kay Atty. Sal Panelo yung na anong masasabi ni Atty. Sal Panelo dun sa mga congressman na parang minamaliit ang Korte Suprema. Kasi may ilang mga congressman po na parang binabaliwala nila ang kapangyarihan ng Supreme Court. Lagi nilang sinasabi na bakit dinaan pa doon, bakit dapat daw hindi daw makailam ang Supreme Court dito sa impeachment. No? So eto sa totoo nga lang talaga, bukod nga dun sa wala nga talagang basihan sa impeachment kay BP Sara Duterte, eto pang mga congressman ay napaka-bobastos. Pati ba naman Supreme Court parang ayaw nyo ng pakinggan. Grabe talaga, no? Lupit nila no? At yung isa kasama sa consideration ng mga justices, Attorney Sal, yung sitwasyon ngayon sa Senado. Kaya hindi nila ma-actionan agad. Kasi nga, 12 na lang natitira ng senator. Kasi yung another 12 is patapos na. And dun sa 12 ay tumatakbo. Pwede rin sabihin nila yan. 12 na lang kami. Tumatakbo yung 12. Pero may legal question doon Automatic ba na mag-file ang COC ang mga senador na hindi na sila senador? Hindi ako masyadong sure dyan. Kasi ang alam ko, yung mga law... Pagkakaalam ko dyan, hindi ata
No, hindi yata pwede yun, no. Yun ang pagkakaalam ko diyan, ah. Oh, tsaka yung yung about dun sa Senado, yung pagmamadali. Alam nyo kaya nagmamadali yun si Pimentel. Dalawa lang yan eh. Unang-una, hindi siya tumatakbong senador ngayon. Pangalawa, nabayaran na din siya. So, yun eh. Dalawa lang yan. Hindi siya tumatakbo. Talaga yung una, yung isa, totoo yun, na hindi naman siya tumatakbo, so wala siyang pakialam sa mga senador ngayon na tumatakbo. No? At bukod sa recess pa ang Senado, na kapag nag-trial kayo nang nakarecess ang Senado, ay medyo para mong binali ang batas yun, di ba? Sabi ni Chis Escudero. Oh, ewan ko dyan kay Pimentel, biglang umepal yan. Ang automatic. Yes. Pero baka yung national, hindi. Kasi di ba yung term ng senator mag-end naman talaga ng... So dito pala tayo, no? Putulin na natin to. Dito tayo sa isang video. Ito, bagong balita lamang. Ito, panoorin ho natin, ano? Oo, ano na naman tong report ng TV5, oh. So, panoorin natin to. Pinamamadali na ng ilang kongresista sa Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pagpapatagal daw nito hindi naaayon sa saligang batas. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kung 1987 Constitution ng pagbabasihan, binigyang diin ng mga mambabatas ang katagang forthwith proceed na malinaw. Wait lang. Bakit ka pupunta sa 1987 Constitution 2025 tayo? Sira ulo. Diba isipin nyo maigi alam ko na may ganito sa konstitusyon natin, pero kung ano yung updated na batas or nasa konstitusyon natin ngayon, yun yung susundin. No, sige, simulan natin. Si Marian Enriquez. Kung 1987 Constitution ng pagbabasihan, binigyang diin ng mga mambabatas ang katagang forthwith proceed na malinaw umanong nagsasabi na hindi dapat pinatatagal ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa liderato ng Kamara, ngayong nasa Senado na ang bola para litisin ng bise, hindi na raw dapat hintayin na matapos ang recess para umpisahan ang paglilitis. Tingnan nyo katarantaduhan ng Congress. Sira ulo no? Hindi, tingnan nyo kalokohan nitong Congress. Eto, ulitin ko hindi dapat i-impeach si BP Sara, walang katibayan or patotoo na i-impeach na karapat dapat i-impeach si BP Sara. Pero dito, magbibigay ho tayo ng komento. Anak ng teteng, umabot ng 3 months yung impeachment dyan sa Senado. Sa Congress. Tapos pagdating sa Senate na naka-recess ang Senate, bigla niyong mamadaliin. Mamadaliin nyo dahil para saan? Unang-una kaya hindi basta-basta ang ini-impeach nyo. Hindi yan Chief Justice. Hindi yan si Corona. Pangalawang leader ng bansa natin yan. No, na dapat talaga pinag-aaralan at dapat ay talagang nasa batas or na pag-uusapan ng todo or na pagdidesisyonan ng husto yung impeachment na yan. No, hindi yung parang yung ginawa nyo. Ni yung iba hindi alam na pumirma sila. Paano ko nasabing hindi alam? Merong congressman merong congressman sa Cotabato na pumirma sa impeachment kay BP Sara Duterte. Tapos anong sabi niya? Ang sabi niya, kaya daw siya pumirma kasi gusto niyang ipagtanggol or pinagtanggol niya daw si Vice President Sara Duterte. Yun yung sabi niya doon kahit sa Facebook tingnan nyo. Kaya daw siya pumirma, congressman ng Cotabato yung kung hindi ako nagkakamali. Kaya daw siya pumirma doon kasi pinagtanggol niya daw si Vice President. Tingnan nyo.
Oh, so sa madaling salita, kakamadali nyo, sa madaling salita, hindi alam ng ibang congressman kung ano talaga yung pinirmahan nila. Ang masama pa nga dito, ito ang masama pa dito Ang masama dito, yung pagpirma nila doon, hindi talaga sila yung pumirma. Alam mo yung, ang ibig ko sabihin kahit wala sila doon sa time na yon or hindi nila pinag-isipan maigi yung impeachment kay BP Sara Duterte at hindi in-explain sa kanila, basta lang, sige, isama nyo ko sa pirma kasi may pondo. O eto, ganito, malamang sa malamang kasi, tingnan mo parang wala sa katinuan yung congressman sa Cotabato. Isipin nyo maigi. Kaya daw siya pumirma dahil gusto niyang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte. Diba layo? Diba layo nun? So sa malamang nga dito, yung ibang mga congressman dyan, pwera dito sa Tuwadcom, yung ibang mga congressman dyan, malamang sa malamang, pinangakuan lang talaga ng pondo yan. At hindi na nila masyadong inalam kung saan gagamitin yung pirma na yon at inilagda lang dun. Malamang sa malamang yun ang yun ang nangyari diyan. Kasi sino ba naman tanga yung nanggagago ba talaga yung congressman na yun? Nagbabaliw-baliwan sasabihin niya kaya daw siya pumirma dahil pinagtanggol niya daw si Vice President Sara Duterte. So anong klaseng kagaguhan yun? Sabi doon na yung pag-uusig ay dapat... No, ito na naman siya. Uy, ito mukhang kalahiton ni Raul Manuel. Ito na naman bida-bida talaga to no? Si ano bang pangalan nito? Grabe na highlights ngayon sa mga congressman, no? Dati wala namang ganito Ngayon yung highlights sa mga congressman talagang nangingibabaw. Ang tigapagtanggol ni Tambaluslus. Ang pinakamalapit dito, puro nakakatangahan, kabobohan ang sinasabi ng ibang mga congressman. Binibigyan pa po ng spotlight ng media. Ayun yung pinakamalapit doon, no? Wala na nga, katulad niya si Gutierrez. Kagaya na, di ba? Nanggaling mismo yan sa bibig ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na, ikaw Gutierrez, maganda lang pakinggan ang sinasabi mo pero walang saysay. So totoo, lahat naman sila lalo yung mga Ingleserong congressman, maganda lang pakinggan pero kung ano mo yung ibig sabihin, nga bells. O katulad lang nito, yung sinasabi nitong young guns na to, na todo epal, to bida-bida. May promotion nakapag-promotion nasa gilid yung pa-simpleng kampanya to simpleng pangangampanya nandun laki-laki nung Ako Bicol Party list sa gilid. Ang lupit. Galing galing yung utak nitong young guns na to mautak So having said that, malinaw at not subject to any interpretation ito pong provision ng ating saligang batas. Matatandaang sumulat na rin kamakailan si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Cheese Escudero para hikayatin ng Senado na simulan na ang paglilitis. Kaya na raw sana itong simulan sa Marso. Pero si Escudero iginiit na hindi kailangan humiling ng special session sa Pangulo para madaliin ang paglilitis dahil nakareses pa ang sesyon. Bagay na tinabla ng ilang kongresista. Kung susundin natin yung mindset ng Senate na dahil naka-recess, ibig sabihin ba yun ang accountability? Uy, grabe ka naman. Grabe ka naman, TV5. Tingnan mo ginawa ng TV5, diba? Malayo. Tignan mo, biglang sinum. Bastos tong TV5, biglang sinum. Sabihin ba yun ang accountability ng public officials naka-recess din whenever naka-recess ang Congress?
May nakabinbin na rin ngayong petisyon sa Korte Suprema para hilingin na madaliin na ang paglilitis. Pati si VP Sara, nagpetisyon na rin na harangin ang impeachment trial. Pero para kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, hindi kailangan magpatawag ng special session ng Pangulo o magbaba ng utos ang Korte Suprema para simulan ang impeachment. And they said that the Senate should start the trial forthwith. The constitutional provision as provided under the Constitution is itself the call already. So, anong clamor pa ba ang hinahanap natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA or magkaroon ng rally? Handa Okay. So parang natatakot pala sila. Natatakot sila na mag-ipon-ipon ulit ang mga Pilipino doon sa Liwasan Bonifacio. Kaya pala nila minamadali. Okay, gets na namin ngayon. Gets na namin ngayon kung bakit. Lumabas na sa bunganga, huli sa bibig. Huling-huli sa bibig. Diba? Ano pa ba antayin natin? Na magkaroon ulit ng peaceful rally ang iglesia? Magkaroon ng peaceful rally or magkaroon ng rally or anti-impeachment ang iglesia, ang KOJC, ang Muslim, ang Mindanao, ang Visayas at Luzon. So huli agad. Buti naman sabi nga, totoo nga yung kasabihan talaga, no? Ang isda hindi nahuhuli sa buntot. Sa bibig talaga nahuhuli. Well, tuloy natin. Ayan, liwanag papakinggan nyo to. The Constitution is itself the call already. So, anong clamor pa ba ang hinahanap natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA or magkaroon ng rally? Handang-handa. Diba? Pinutol lang eh. At pinutol. Dapat hindi pinuputol yung ganon. Oo. Ay, pinutol agad lagi. Naman na raw ang House prosecutors sakaling mag-umpisa na nga sa Marso ang impeachment trial kasunod ng panawagan ni Pimentel. Bukod naman sa mga mambabatas, tila Ito pa yung mga kupal Ito pa isa mga kupal, ginamit ng mga bastos talaga Tingnan nyo ito ako ay nire-respeto ko lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas. Ilang beses ko na sinabi. Pero tingnan nyo pagmasdan nyo, anong mali? Anong mali dyan sa video nila? Tingnan nyo maigi. Anong mali dyan? Anong mali dyan sa video nila? Tingnan nyo ginawa sa santo nila Tingnan nyo yung ginawa sa santo. Doon inilagay yung na Marcos singilin, Duterte panagutin. Diba? Sara to? Ano tong nakalagay? Sara to? Litisin yan siguro. Bastos ang puta pati ba nang pwede naman ilagay dun sa may TV yun, doon pa nilagay sa ilalim ng para kautusan ng Diyos na naman. Ano na naman gusto nyo paiwatig, kautusan na naman ng Diyos. Tagalan na rin ang ilang grupo sa pag-usad ng impeachment trial sa Senado. Kaya sa darating na ika-39 na anibersaryo na ang itong mga pari na to imbis na magmisa, magturo ng palaganapin ng kautusan ng Diyos. Tingnan mo, nandun mga pari yan, mga bishop yan yung pa iba, halos lahat yan, mga pari yan Anak ng teting, ang lupit nila talaga, Ang EDSA People Power sa February 25, balak ng ilang naunang nagsulong ng impeachment na kalampagin ang mga senador. Dahil sa dahil sa bad intentions ng Malacanang, nagkaroon tayo ng spasyo para isulong ulit yung saloobin ng mamamayan na kailangang panagutin. Putang ina, pangalan pa lang. Guys, nakita nyo? Turong natin Pangalan pa lang tingnan nyo Wait lang, sana. Paano mawala? Tingnan natin Pangalan pa lang, grabe, ang lupit na Sa dahil sa bad intentions ng Malacanang, nagkaroon
magkaroon tayo ng spasyo para isulong ulit yung saloobin ng mamamayan na kailangang panagutin yung mga nagpasa ng Ayun o, hindi mo nakita yung guys? Ha? Ayun o. Coco. Oh. Pinagsama-sama sa isang tao ang mga anti-Duterte. Ayun o, Coco Aquino. Oh, di ba? Coco Aquino. Kailangang panagutin yung mga nagpasa ng tiwaling 2025 budget. Kailangan litisin na si VP Sara Duterte. Naku mo! Higilan mo ako. Pero ako, duda ako dito Kunwari, katulad lang nung nangyari nung nakaraan. Yung sino ba yun? Ano ba yun? Magno ba yun? Parang tomboy. Diba? Ginamit din ng 2025 national budget or yung BICAM may blank item. Ginamit yun. Tapos nung kinabiliban na siya ng supporter ng Duterte at sasama na dun sa rally, anak ng teteng, ang bit-bit na mga placards impeach Sara Duterte. So ito ay isa na namang panibagong drama na naman. Diba? Isang panibagong drama na naman to. Kunwari, kasama si Marcos pero ang motibo talaga ay magrarally para lang sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ang galing yung mga kupal kayo Kala nyo hindi ko maano yung mga diskarte nyo Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Muntang lang, nakakrus pa yung isa di ba Muntang lang Imbis na nagmimisa sa simbahan yan, nandun, nagsisigaw ng Duterte, ano daw yun? Nakakaya itong mga paring ganito, Yung umano sa politika. Alam niyo, sa tutusin, pero pasensya na, nasa dumi na. Pasensya na, pero wala na ho ata sa Biblia yan. Biblia yan na, na isa kang pare. May suot ka pang ganyan na may krus ka, may pakilala kang pari ka. Tapos sasama ka sa mga ganyan. Kahit nasabihin na natin kay Marcos lang yan, rally na yan. Hindi ho maganda yung ganun. Na ginagamit yung pagiging pari nyo para suportahan ng para isagawa yung mga ganyang rally. Kaya bumababa ang tingin minsan ng ibang mga tao sa mga pare. Kasi kadalasan ginagamit sila ng mga politiko katulad lang yan nila De Lima, nila Abalos, di ba? Ganun na ganun masusunog din naman kaluluwa mo. Kaya masusunog din naman kaluluwa niyan ng mga yan. Saya imperno rin bagsak ng mga So ito, pag-usapan naman po natin itong kay Kuya Will. Wala na, finish na. Di makapaniwala ang palayo tuloy. Ang palasyo sa matinding pasabog ni Willie Revillame sa Duterte. So ito po, panoorin mo natin. Ano kaya ito? Ang di umanay balita, matapos ang pananahimik, TV host senatorial aspirant Willie Revillame, tila binasag na ang katahimikan at tahasang binunyag sa publiko ang tunay na ugali ng dating Pangulo na si Rodrigo Rua Duterte, na tila siyang laking sampal naman sa mga ilang buhayang mambabatas nagahaman sa pera at kapangyarihan. Di man pinangalanan, ngunit dapatwat na sampal ng katotohanan ang gobyernong ngagba matapos manindigan ang senatorial aspirant na si Willie Revillame sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos ang kaliwat kanang siniraan at
at walang katapusang pangbabatikos sa mga Duterte ay siyang nanaig pa rin ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapang na nanindigan at walang pagdadalawang isip na binasag ni senatorial aspirant TV host Willie Revillame ang kanyang katahimikan. Nanatiling suportado pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila nasampal ng katotohanan ng mga ilang loyalistang bulag sa katotohanan at ang gobyernong ngagba ngayon sa kanyang matinding sagot ng matanong ito ng media. Duterte, ano po mga katangian, sir, nakita niyo po sa kanya? Para sa akin, totoo. Napakatotoong tao. Ang feeling ko na, na talagang walang iniisip na masama pa para sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, nambit ko siya. Pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyado mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. Ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumastos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakahiya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nung mula nun, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Siyempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko Saka nung, hindi naman ako tumanggi, nung sinabi ko lang sa kanya na hindi pa ho handa para maging senador o anong position. Sinabi niya, nire-respeto ko yung decision mo. Believe ako sa'yo. So, hindi naman pagtatanggi yun. Kailangan, handa ako. Kamukha yung wawawin, handa ako Kasi ito yung alam kong trabaho Nung naging drummer ako, handa ako. Nag-ensayo ako mag-drums. Kung tatakbo ka ng isang posisyon sa gobyerno, dapat handa-handa ka, isip mo, puso mo, at walang bahid na gagawa ka ng hindi maganda. Last sir, mensahe mo sa mga supporters? Importante yun. Hindi lang sa supporters. Kahit hindi sa supporters, bansa natin to Diba? Ang sarap ng mga Pilipino, nagkakaisa, nagmamahalan. Kaya lang, pag nahaluan na ng politika, nag-iiba na kanya-kanyang opinion. Napakasarap ng tayong lahat, umangat na magkakasama. Kahit may alam mo, napakasarap ng feeling na kahit saan ka pumunta, na proud ka sa bansa mo. Proud ka being a Filipino. Sana may awa ang Panginoon Diyos sa atin na maging maayos na lahat. Magkaayos-ayos na, walang puot na galit, di ba? Walang galit, walang negative sa buhay. Ako, yun ang pananaw ko. Iba naman si ibang mga tao. Sa akin yun. So, importante pagdasal natin na lahat maayos na. Pag may hatred ka sa puso mo, hindi ka angat. Pag may galit ka, lagi kang galit. Dapat meron ka maganda sa puso mo na forgiveness at pagmamahal sa ating mga kababayan. Salamat. Yun, no? Naku. Galit na yan si Ma'am Shitars. Basag na naman ang mga bangagers. Oo, basag na naman ang mga bangagers. Mga yung mga ngagba. Di alam nyo, ito, totoo po yun Walang bahid dong kasinungalingan niya. Alam nyo kaya minahal ng taong bayan ang mga Duterte dahil sa pagiging matapang. Yun nga yung tinatawag na tapang at malasakit sa bayan. Yun talaga talagang tsaka hindi lang naman din si Willie Revillame yan nagsabi niyan, no? Maraming mga tao nagsasabi niya na ganyan ang isang Duterte nung panahon na naging presidente si Tatay Digong. Tsaka yung pagiging humble. Tsaka ito yung sinabi ni Willie na ayaw niyang tawagin siyang presidente. Alam nyo, kami ang buhay na testigo ng mga banateros na ayaw niya talagang tawagin siyang ganun. Totoo yan, ayaw niya talagang tawagin siya na President Duterte, ayaw niya. Sabi niya, mayor lang, okay na sa akin yun. Ganun ka-humble si PRRD. At eto pa, may ipapanood ako sa inyo na isang video na kung saan, alam ko naman nami-miss nyo na ho ang ating Pangulo na si Tatay Digong. May nakita kasi ako na hanggang ngayon talagang tumatayo yung balahibo ko kapag napapanood ko po ito. At ayun mapatungkol dun sa sinabi ni Willie Revillame bago natin to simulan tong video na yun. Alam nyo, malaking supalpal yun sa administrasyong Marcos.
no, na nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. Nagpapakataba sa pera ng taong bayan. Pero mo gulay lang. Kaya nga ito, hindi kayo nagtataka bakit biglang bumagsak ang katawan ni PRRD kasi nga totoo yung sinasabi niya. No, ginampanan niya talaga ang pagiging pangulo. Talagang nagpursigi siya at nagtrabaho siya para sa bayan. Pero mo daw yung kinukwento niya sa amin is ganito halos ka kakapal na envelope o mahigit pa ang kanyang pinipirmahan at binabasa araw-araw. Minsan inaabot daw siya ng hanggang madaling araw or kinaumagahan na bago matapos yung pirma. Binabasa niya daw kasi baka daw may mga papeles or dokumento na ninanakawan na pala ng ibang mga politiko. Lalo na yung mga budget na yan. Tignan nyo rito. Alam nyo yung BICAM report na yun. Malamang sa malamang kung baka hindi nga yung si Marcos Jr. baka hindi nga binabasa yung mga dokumento niyan. At ang masama pa dyan, baka iba pa ang nagpipirma niyan. No, yan pa yung yan pa yung masama diyan. Baka iba pa yung nagpipirma, iba pa yung tawag dito, iba pa yung nagbabasa ng mga dokumento diyan. Hindi katulad nung kay PRRD na talagang alam mo yun na talagang siya talaga ang nakakalam kung sino yung mga magnanakaw at hindi sa gobyerno. So alam ko na miss nyo si PRRD kaya ipapanood ko po sa inyo ito. Napakaganda. Kayong pinadala dito ni Pato? Seryoso kayo dyan. Alam mo, kayong presidente na hindi taga Manila, di ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano ako at matagal akong mayor sa aming syudad. Kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang magyabang kung bakit. Laking pulis ako. Alam ko kayo diretso-diretso. Alam mo, kayo pumasok, mas isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may badge, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko ng sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol na ugok. Putang ina, hindi kayo na gusto niyo mas habang pulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Gusto ko yung ihulog dyan putang inang Pasig na yan. Pero wag na lang kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko palinisin ko kayo ng magbalik kayo dito mag-swimming trunks. Linisin niyo yung Pasig River. Inumin niyo kasi madumi. Putang ina kayo. Bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa South. Kulang ang pulis sa Basilan kasi maya't maya pinagpaputok-putok yung mga istasyon doon, ubos. Kayo, lahat ngayon nandito. Kasali kayo sa task force sa South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Grabe, no? Ganyan ng isang PRRD. Ganyan ng Pangulo na dapat namumuno sa bayan. Diba? Hindi yung katulad ngayon na parang takot si Marcos kay Torre, parang takot si Marcos kay Romualde, parang takot si Marcos kay Abalos. Alam mo yun, yung parang kinokontrol, yung presidente dapat ang magkontrol, hindi siya yung kinokontrol. Yan dapat, di ba? Tsaka dito, ito yung patunay na yung mga kapulisan natin talagang pinaganda ang image nila ni PRRD, ni Pangulong Duterte or ni Mayor Duterte. Di ba? At talagang dito, naramdaman ng kapulisan at ng militar, ng AFP na mahal sila ng gobyerno at hindi sila pinapabayaan. Ito yung mga taon na talagang dinoble ang sahod ng mga pulis. Kaya nga nagagalit dito si PRRD kasi dodoble na yung sahod para hindi maging tiwaliw
o hindi maging pasaway na pulis. Tsaka ito, dito mo talaga makita na ang pinagkaiba ni Marcos Jr. at ni PRRD. Ang layo talaga. Wala sa kalingkingan, promise. Bagay, totoo naman. Wala man talaga. Kahit ni Anino nga, wala eh. Kahit nga Anino na lang eh. Hindi magkatugma eh. So ayun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood natin, no? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.